Pagpalang araw po. Amen. Dito po tayo sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldana, Amen. Barangay 97. Dati po siya chairman dito, Barangay 97. Hindi na siya nakasawsaw sa politika, gawa na nagkaroon siya sakit. Hindi ako magnanakaw. Nagkaroon siya sakit kaya hindi na siya. Ngayon mag-aaral tayo ng Biblia, may ng gamit ng Biblia. Minsan sa isang linggo, dumadalaw ako dito upang dalan ng mabuting balita. Ano po, alam nyo, maraming magandang balita. Basta magandang balita, gusto ng tao. Di ba lang doon sa isang magandang balita, yung balitang maganda patungkol sa Diyos. Amen. Hindi lahat ng tao nalulugod. Pero basta magandang balita, wag lang tungkol sa salita ng Diyos. Gusto ng tao yan. Lalo na kung merong pagkakapirahan. Halimbawa, magandang balita tungkol sa ayuda. Kahit tinantok yan, magigising yan. Kahit puwet yan. Kahit puwet. Siyempre, ayuda ba naman eh. Hindi po, sa Bible, malalaman natin dito ang mga pamamaraan ng Diyos. Pero bago tayo habante, tayo muna ilalapit sa Diyos sa pamagitan sa panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa lumalapit po ako sa inyo. Tulungan nyo kami, kayo manonood na makikinig ng video. Buksan ang puso ng mga tao sapagkat katang ikaw lang po nakakaalam mo Diyos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Pero nakalagay dito, sabi niya ni Jesus sa 1:26, ngunit tayo ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yang palang hindi naniniwala, hindi kabilang sa kanyang mga tupa. Amen. Dito sa 8 ng 1 pa rin, sabi ni Jesus sa 8:43, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ano po? Ayaw sa turo ni Jesus. Sa 45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Ito po yung malupit. Totoo na ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Ayaw pa rin nilang maniwala. Paano kasi Brad, huwag kong magalit Kaya ayaw maniwala sa kanya, wala siyang pera. Yan po sabi niya. Dito sa 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Subalit tayo ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Isipin nyo, sa panahon ng Panginoong Yesus, pero na talagang hindi naniniwala pala sa Kanya. Mas lalo na ngayon. Nakikita siyang harap-harapan, nangangaral. Pero tinatanggihan siya. Mas lalo na ngayon. Hindi na siya nakikita ng harap-harapan. So maliwanag, yung ayaw pala, hindi sila tupa ni Jesus. Dito sa San Mateo chapter 25, ito ang magiging kapalaran ng tupa. Sa 25 ng Mateo 31, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao,
kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32. Titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa at sila'y kanyang bukurin tulad ng ginagawa ng pasto sa mga tupa at mga kambing. 33. Silalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo, tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig." Yan. Yung nasa kanan, yun ang mga tupa. So, saan daw dadalhin ng mga tupa? Ang sabi ng Panginoong Yesus, "Ali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig." Pero silang tatanggapin, kaibigan, kaharian. Magiging parte sila ng kaharian ng Diyos doon sa langit. Yung mga tupa. So dito pa lang, alam mo na, pagkakambing ka o ayaw mo na salita ng Diyos, ibig sabihin ng ayaw sumunod. Kasi, sabi nga ni Jesus, kahit nakikinig kayo sa akin, kung hindi nyo naman sinusunod ang utos ko, wala rin. Kaya yung tupa, sumusunod yun. Tingnan nga natin, balikan natin yung 1 Gs. Anong sabi sa mga tupa? Ang sabi niya, sa 1:10-27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yang katangian po pala ng tupa, masunurin. Maging sa reality, tignan nyo po yung mga tupa. Pag tinaboy sila ng cowboy, dire-diretso lang ang tupa. Pero yung kambing, sa reality, mahirapan ka pang lumalaban pag hinahatak mo. Yan. So, sa madalit salita po sa ating mga napag-aaralan, yung masunurin, sila po yung sinabihan ni Jesus, "Ali kayo, pumasok kayo sa kaharian inihanda sa inyo." Yung masunurin. Ngayon, nakikinig ba sila? Hindi. Kahit na makinig po kayo na makinig, pero kung hindi rin po kayo susunod, wala rin po yun. Kailangan po masunurin. Hindi ka naman susunod kung wala ka napakinggan, di ba, kaibigan? Kung wala kang susundin. Kaya nga sabi ni Panginoong Yesus, yung abilin niya sa kanyang mga alagad, anong sabi niya? Ganitong nakalagay. Sa Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Meron palang tuturuan. Ano yun? Mga tao. Tuturuan sumunod sa gusto ko, sabi ni Jesus. Kaya yung pangangaral po, ito yung pagtuturo ng Biblia. Na para tayong mga tao ay pasunurin. Hindi po ako nagpapasunod. Ang Biblia po ang ginagamit natin. Tingnan niyo ha. Sabi ni Jesus sa Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Lahat ng utos pala ipatutupad ng mga mangangaral ng Diyos. Sino yung tinuturuan? Tao. Nasa tao ngayon ang kapalaran niya. Susunod ka o kukontra ka. Kayo po ang pwedeng magpasya niya.
Kayo, yung willingness ninyo, yung inyong pananampalataya. Ang mahirap, napakasipag mong makinig, pero in the end, ayaw mo na masumunod. Sayang lang. Kasi yung requirement eh. Ngayon, pag masunurin ka naman, yan pagkasunod na basa yan eh. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Oh. Napakaganda ng masunurin. Kahit po sa mga kumpanya pag halimbawa, empleyado ka, masunurin ka sa boss mo. Mahal na mahal ka ng boss mo. Pero pag hindi ka na sumusunod, wala na. Ilalaglag ka na ng boss mo. Anong sasabihin? Hindi na sumusunod eh. Ngayon, pagdating ba sa Panginoon, ano naman kaya mangyayari? Ito po. Halimbawa, masunurin ka at hindi ka na sumusunod. Merong talata yan eh. Dito po sa Hebreo chapter 10. Ano nakalagay dito? Sa 39. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Kapag hindi ka nasusunod, mapapahamak ka, kaibigan. Ito, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa may pananampalataya ay at naliligtas. So, kung tatalikod ka, ayaw mo na sumunod sa Diyos, ano magiging ending nun? Kapahamakan, kaibigan. Kapahamakan. Kailangan, kapag tinanggap nyo na po si Jesus sa inyong buhay, isinuko ninyo ang buhay ninyo kay Jesus Christ, kailangan sumunod na po tayo. Kapag hindi ka sumunod, ay mapapahamak ka. Tingnan nyo po, no? Kaya hindi po biro yan. Dito ba? Anong nakalagay dito? 36. 10:36. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pinangako. Yan palang pagsunod, may kalagip ng pagtitiis. Halimbawa, nabubuhay ka sa bisyo. Mahilig ka manigarilyo, hindi mamatis ang hindi ka manigarilyo. Kaya naninigarilyo ka. Masunurin ka ba sa Diyos yan? Wala namang sinabi ako. Sige lahat na sumusunod sa akin, sigarilyo kayo. Wala namang utos kasi unang-una. Sa pag-aaral na lang, ang dami namamatay dahil sa sigarilyo. Kaya, mismo kahan na sigarilyo, anong nakalagay? Nakamamatay. Tapos, nakapicture yung mga nagkaroon na sakit na cancer sa lalamunan, cancer sa dila, nandiyan sa sigarilyo. Bisyo yan. Hindi gusto ng Diyos na nagbibisyo ka, kaibigan. Ako, anong araw, meron ko napangaralan. Bata lang yun, si Bon. Aba, nangangaral ko sa kanya naninigarilyo, pinapausukan pa yung mukha ko Sa akin binubuga
Hindi. May kabastusan pa eh. Eh ngayon, meron man ako pinapangaralan, matanda na. Matanda na, matigas ang ulo. Naninigarilyo. Oh. Alam nyo, yung sigarilyo, bisyo yan. Nakakasira ng katawan yan. Doktor na nagsasabi dyan, oh. Panoorin nyo po yung mga biktima ng sigarilyo, yung baga nila. Pinakita ko sa telebisyon, oh. Kung ano naging dahilan ng kanilang kamatayan, sigarilyo. Kita nyo? Ang katawan po natin ay hindi po paghahari natin. Hindi sa ating galing ito. Itong katawan natin na ginagamit natin ay galing sa Diyos. Kung galing sa Diyos yan, merong batas dyan. Anong sabi ng Biblia? Ang katawan natin o ang katawan na ginagamit natin galing sa Diyos ay ito nakalagay. Unang Korinto 6:19 at 20. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan, sabi ni Pablo sa mga kausap niya. Siyempre, nung panahon nangangaral si Pablo, may mga kausap yan. Kaya sinasabihin niya, yung katawan ninyo, hindi nyo paghahari yan. Yan, tanong, kanino yan? Sa 20, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Eh, sa Diyos pala yan eh. Saan mo gagamitin ang katawan mo, kaibigan? Upang ang Diyos ay maparangalan mo. Eh, nagbibisyo ka. Aba nakikinig ka na salita ng Diyos, nagsisigarilyo ka pa. Nasa ng karangalan ng Diyos diyan? Walang karangalan ng Diyos. Bisyo nga yan eh. Ang pinaparangalan mo ay walang iba kundi si Satanas. Yun ang pinaparangalan mo. Eh bakit? Eh yan naman bisyo eh. Kay Satanas yan eh. Hindi naman sa Diyos yan eh. O di ba basahin natin ang Biblia? Anong sabi sa unang 1? Ang sabi ng ating ng kasulatan ni Juan, ganito nakalagay. Sa unang 1:2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay nasa sanlibutan. Ano ba yung nasa sanlibutan? Eh di makabisyo. Sigarilyo, alak, siyabo, droga, marijuana daw po, sabi niya. O, sabi niya, wag. Ibig sabihin, wag kang magbibisyo. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. Eh, kanino sila umiibig? Natural kay Satanas. Si Diablo ang kanilang mahal, hindi ang Diyos. O maliwanag, hindi galing nga sa Diyos yan eh. Ngayon, ang sabi nila, eh ayaw ko kay Satanas. Kahit ayaw mo kay Satanas, habang nagbibisyo ka, totoo niya, sabi ni Satanas, sa akin ka. Kasama mo siya. Kagaya ni Dad Chairman, nagbibisyo pa ito. Kailan? Eh, nagsigarilyo lang kanina. Sigarilyo, bisyo na yun. O aba na nagikinig, ito, tingnan nyo. Alam mo kasi. Ayan. Nagsindi na sigarilyo. O ngayon, nangatwira siya. Kasi tao lang may gawa niyan. O, kita nyo, nangangatwira, tao daw ang gumawa niya. Eh, sino gagawa? Yang bisyo, ang may gawa niya, si Satanas. Hindi tao. Ang pinagagamit tao. Ang gumawa niya, si Satanas. O, basahin ko. Sabi nga, hindi galing sa Ama yan. Ibig sabihin ng Ama ng Diyos, sa Diyos. Eh, hindi galing sa Diyos. Eh, kanino? Eh, di kay Satanas.
Hindi man natin kilala ang pagkakaan sa tanan. Oh, pag nagbibisyo ka, kay Satanas ka. Oh, eto. Ang sabi ni Juan, unang Juan 5:19, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Oh, lahat ng bisyo dito sa ibabaw ng lupa, kaibigan. Lahat yan, kontrolado ni Satanas yan. Oh. Kaya kapag yung mga pinagbabawal ng Diyos, kaya nga sabi niya ang inyong katawan, gamitin ninyo upang maparangalan ng Diyos. E ginagamit mo sa bisyo, nagsiyasyabu ka, nagsusugal ka, nagiinuman ka ng alak. Want to sawa, sabi nga ng iba, sky is the limit. Oh, pati sky na limit pa. Oh, di ba? E pag nalasing, karuan tapang. Lahat na lang hinahamon ng away. Yung iba, hindi nila pinapasin. Pero yung iba, may pinapatulan. Anong nangyari? E di bugbog sarado. Eh kung hindi ka minom ng alak, mabubugbog ka ba? Hindi, siyempre. Kasi hindi ka naman tatapang eh. Kaya yung nasa bisyo po ako, ito yung sinasabi ko sa inyo. Binabasa natin sa Biblia. Produkto ni Satanas, hindi po galing sa Diyos yan. Kaya ang utos ni Juan, huwag kayong sumausaw dyan. Huwag niyong ibigin. Eh, yung iba mahal na mahal pa nila eh. Bakit? Eh, tinatago pa eh. Eh, bakit sinabing tinatago? Pag nahuli ng pulis, nakatago. O, hindi ba totoo yan? O, tinatago yung shabu, yung marijuana. Eh, nung mahuli ng pulis, di ba tinatago yan? Sige nga, subukin mo nga, ilantad mo yung shabu, yung sigaryong droga. Pag hindi ka dinakot ng pulis, Matanong ko lang, ano ba yung tsura ng Cebu? Oh. Hindi ko alam, hindi ako gumagamit niyan. Eh, ako nga, hindi ko nakakita. O, tanungin mo yung mga gumagamit, chairman ka dati dito eh. Hindi naman ako nanguhuli Oh. yan. Tinatanong ko nga doon yung tsura na siya. Hindi nga ako gumagamit siya, chairman dati eh. Meron siyang, hindi nga siya nagre-report sa ICAD nun eh. Ang sabi ng administration ni Duterte, kayo mga chairman, reportin nyo yung gumagamit ng droga. Eh, wala nga siya rin-report eh. Ibig sabihin, kahit meron siyang alam, hindi na nire-report kasi kawawa naman daw sila. Sino nagsabi? Siya mismo. Eh, totoo lang naman yun. Oh. Sige po, ano? Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagbabala sa amin. Kami mga tao, dapat mapabilang kami sa mga tupa. Kasi yung mga tupa, sila po yung aakyat sa langit. Pag hindi tupa, may aakyatan ka rin, kaibigan. Kanya lang, hindi langit, impyerno. At sino naman ang kasama mo? Eh di ang tatay mong dyablo, magsama kayo sa impyerno. Mateo 25:41. Sabi ni Jesus, kayong mga isinumpa, umalis kayo sa harapan ko, doon kayo sa apoy ng impyerno at kasama nyo ang tatay nyong si Satanas. Hindi ko kayo nakakilala. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, pagbabala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Po inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Ang kaharap po si Dating Chairman. Asa na? Ayun. Nakasombrero kasi hindi nyo makita kung gaano siya kaganda lalaki. Ayan. Dito tayo sa Barangay 97, Sonit, District 1, Tondo, Manila. God bless you. Bye.